bandang 1 o'clock, itong afternoon, nakiusap sa akin yung magulang ng batang babae na kung pwede matulungan ko raw siya na kasi yung anak nga daw niya, biktima nung sa school, nung fraternity siya. Kasi po, nung nakarang araw, natutulog siya, nakashort siya, nakita ko yung kata niya dito sa lita niya. Ngayon ginising ko siya, sabi ko sa kanya, na paano ka, bakit ganyan yung, ano mo, lita mo, namamaga, nangingitim, parang kulay talong nga eh. Sabi niya, wala po. Tapos sabi ko, umamin ka sa akin kung sino gumawa sa'yo niyan. Hindi siya kumibo. Alam kong member siya ng, ng M5, pero hindi ko alam na mayroong hating na nangyayari sa kanila. Makausap ko na yung dalawang batang babae na binanggit niya yung mga pangalan ng mga leader nila sa Gate 5. Ginawa ko ng complaint. Ginagawa ng complaint yung nanay. Tapos, pinagawa natin. Yung mga respondent nga yun, 25 years old, isa 22, saka isang 15, saka dalawang 17 years nila. Ginawa namin, inibulahan namin yung mga involved na kabataan na naikumplit yung magulang na kasi yung mga dalawang kabataan babae na biktima. Sangayon naman ako para maging ayos, malinis ko sila. Maging maayos na yung nila dyan sa amin. Kaya wala nang gulo. Lagi kami din namin nakalain. May magulang dito na nag-complain na yung anak niya biktima ng missing. Tingnan mo ito. Ate, tingnan mo. Dapat mo sinabi na may anak niya. So, inamin mo na nag-iisip ko. Ginawa ka na kita. Nagawa mo siyang malitaan namin. Nakakalan po. Hindi yung nag-iising ng bago yung bro. Ito, siyempre, katawin mo sa rin bro. Oo, tama. Sa akin, akala ko, barkada lang. Hindi ko man nakalain na ganun ang mangyayari. Kasi hindi naman lahat ng oras lagi nakasama eh.
Kahit anak ko sila, hindi sa hawak ng isya. Hindi mo marami pang problema yung mga wala kaya yun. Ito nga tinda. Tinda mo sa dati. Oo, ito na kayo. Kailangan kayo. Kung pumapalo, Kung anong, dapat yung bago nyo gawin yan, pero isipan nyo yan eh. kami ng mga complaint na meron nga daw dyan na sa gate 5, mga grupo ng kabataan na kung minsan meron nga daw nag-i-isim. Meron din sa aming report na sila nga din nakasama na sa David sa Sarayo. Yung nakalaban mo kanina, ay complainting dito yun. Na pinugula mo yung lugar nyo. Ano ba yung kayo? Ano ba yung mga ayos kayo? Yung sabihin mo, sinungaling mo ngayon. Sinungaling ko na yun. Ang ibig ko sabihin, kung kayo, wala kayong grupo dyan, yung grupo nyo na yan, kung pagtungkol ng alas 10, wala na kayo yan. Ang problema, minsan dumadaan kami, nandun pa kayo sa bintana kalsado. Huwag siya na mag-ibig na alalayan na po kayo. Dalaga na kayo dyan, ka? Hindi na maraming driver doon. Okay, pumasok na rin. Alam ilang taon ang ibarako. Ibaraan. So, dito tayo. Alam mo yung ginagawa. Ang inaibig ko namin, hindi nyo masasang pinapato. Hindi nakukontrol mo. Ayaw ko lang yung ginagawa. Hindi nga, siyempre pag sinalo nyo ng mga kapatid, dadaling ko, palo kayo na. Isipin mo yun, maliit na daw yung palo na, pero makikita ko yung lakay nyo. Kaya kita na niya naman po. Kita, between yun. Yung mga respondent, hindi naman sila umangin na sila yung pumalo doon sa dalawang kabataang babae. Samahan para sa haramunan. Dahil yung alam nyo na may tao na humingi kami ng konting advice sa kapulisan natin. Inalangan natin sa yun nga, bigyan kami ng advice na siyempre. So, siguro, siguro bukas, bigyan na lang namin ng counseling to mga bata. Ngayong gabi, ang plano ng mga magulang, pagsamantala, dito lang daw muna sa barangay. Baka bukas ng umagang-maga, kukunin daw nila at para stage keeping lang muna. Kasi meron nga nagkaroon ng konting komosyon ko. Baka madamay na naman. Eh, gusto ko lang mangyari sana, padalain na lang sila para hindi na nila ulitin. Once na inulit nila ulit, pwede na silang tulilan. So, kahit sila magulang, hindi naman sangayon sa gano'n na ginagawa eh. Bala ko ngayon, hindi namin nagpupunta para iwan sa mga barkada.